Inilabas ng Senate minority ang sarili nitong report sa flood control scandal. Sentro nito si former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Pati ba naman dito, bumabaha ang pambabahala. Bitin kung ituring ng iilan ang naging Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Anila, dumalunga ang ilang flood control figures pero hindi naman daw naging sapat ang pagsalang sa kanila. Disappointed si Senator Rodante Marcoleta dahil tila hindi raw nagkaharap-harap gaya ng inaasahan sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at mga idinawit nito sa flood control scandal. Present kasi kahapon sina dating DepEd Undersecretary Tregev Olayvar na iniuugnay niya kay DepEd Secretary Sonny Angara at sa Palasyo at businessman Maynard Ngu na iniuugnay naman kay Senator Cheese Escudero. Pinakamaraming parte ng ating mamamayan ay halos nagagalit sa nangyayari na para bang ipinagkikibit balikat lang. Ito halos nilimas ang kabangbayan. Ganun po kahirap na ang bansa natin ngayon. Nagtataka rin daw si Marcoleta kung bakit wala si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig. Kahapon, lumitaw ang dalawang whistleblower para iugnay si flood control contractor Curly Discaya bilang pampronta umano sa pagbili ni Romualdez ng house and lot sa 30 Tamarind Street sa South Forbes Park. Tingin ni Marcoleta, hindi direktang sumasagot sina alias Joy at Maria sa mga katanungan tungkol sa property at mukhang walang weight ang mga ito. Sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. At dahil mukhang wala pa raw kasiguraduhan sa kung kailan mapapanagot ang mga tunay na sangkot sa flood control scandal, inilabas ni Senators Marcoleta at Marcos ang isang minority report na naglalaman daw ng findings nila sa investigasyon. Pirmado ito ng 6 sa 9 na minority members at layunin nitong ipresenta kung sino ang key figures ng scandal. Base sa dokumento at mga ebidensya, sa tingin nila si former Speaker Romualdez ang isa sa high-profile figures at may hindi pa matukoy na individual na mas mataas daw sa kanya. Posible raw masangkot ang mga individual sa corruption charges, direct bribery, malversation of public funds o kaya na may plunder. Wala pang opisyal na pahayag si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson tungkol sa reaksyon ng kanyang mga kapwa mambabatas. Pero una na niyang binalaan ang mga minamaliitang komite pagdating sa pag-iimbestiga nito. With all that being said, as the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Para naman sa isang political analyst, sa patong-patong na raw na diskusyon ng Blue Ribbon, tila naiinis na ang publiko dahil tumatanggi pa rin umano si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pananagutan. Pasensya na pero sa akin either hindi mo alam o nagtangahan ka lang talaga. Kasi at the end of the day, anong klaseng leader ka o na namamahala ka ng isang ahensya na hindi mo alam kung ano yung nangyayari doon sa loob ng mismong ahensya. Sana raw sa mga susunod na pagdinig, matiyak din ang credibility ng tinaguriang Cabral Files na naglalaman umano ng mga pangalan ng mga may wishlist sa budget at siguruhing walang nadagdag o nabawas na mga pangalan. Naglabas na ng show cause order ang Senado para sa mga no-show o absent sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Kabilang dito sina dating Representative Zaldico at kanyang mga dating aide na nag-facilitate umano sa cash deliveries sa kanyang bahay at kay dating Speaker Martin Romualdez. Meron silang 2 araw para makapagpaliwanag kung bakit hindi sila sumipot. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Pang-media lang daw ang minority report ni Senators Amy Marcos at Rodante Marcoleta ayon kay Senate President Tito Soto. Hindi pa raw kasi ito official report dahil imbis na isumite sa kanyang opisina, dapat ipadala ito sa Senate Bills and Index. Wala. Pang-media.
Pang PR Ano lang po. silbi nun eh? Ano silbi nun eh? Hindi nga maikakalendar on the floor. Even a majority report, to put to put everything on record. Even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Ayon kina Marcos at Marcoleta, higit 500 pages ang minority report, laman ng findings nila sa flood control scandal. Sabi naman ni Soto, kulang sa oras kaya hindi nadiin ang ilang key figures sa pagdinig. Kaya payo niya sa dalawa, umupo na lang sa susunod na hearing. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.